The Lord be with you. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli natin palakpakan ang Panginoon sa mga Okay, brothers and sisters. Good morning, Father. Bati naman ang katabi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ko na mag-cake ito. Bakit? Hindi mo sinabi mo na good job. Hindi nila matake ang sinasabi na ating Panginoon. You know, brothers and sisters, napakahirap nung sinasabi ng ating Panginoon. At dahil napakahirap ng sinasabi ng ating Panginoon, brothers and sisters, sabi nila, "Oops, di namin kaya." Kaya isa-isa silang tumalikod. Bakit? Ano ba yun? Ano ba yung hindi nila matake? Ha? Hindi nila matake. Ano raw yung hindi nila matake? Kasi, natatandaan nyo, brothers and sisters, in one of the Sunday Gospels, the Lord Jesus Christ fed 5,000 people. Yan. Milagro yun, ha? 5,000 people, nakakain silang lahat, busog na busog sila. Ha? At masarap yung kinain nila, hindi candy na galing sa Surigao. Nayari sa durian, hindi. No, ha? Tinapay na masarap ang kinain nila, brothers and sisters. So, ang daling tanggapin yung milagro. Sabihin lang, "Uy, milagro yung nangyari. Okay lang, kayang-kaya natin tanggapin yan, yung milagro na yan." Hinabol pa nila si Jesus, di ba? They were looking for another miracle of the bread. Napakasarap nga naman, di ka na magtatrabaho. Ang gagawin lang ni Jesus ay magmilagro ng tinapay. Di ba? Pero sabi ni Lord, the next time they met, okay, sabi niya, "I am the bread of life." Yan na. Pahirap na ng pahirap. No? I am the bread of life. Sabi ng mga tao, okay lang yan if you're the bread of life. Basta ibigay mo sa amin yung bread na yan na hindi na kami magugutom. Tanggap nila yon. Jesus is the bread of life. Eto na ngayon. Sabi ni Lord, the bread that I'm speaking about is my flesh and my blood na inyong iinumin. Nako. Sabi ni Lord, he who does not eat my flesh and drink my blood will not have eternal life. Sabi ng mga tao, ha? Medyo natulig sila ng konti. Ano raw sabi? Ano sabi? So when Jesus started saying that, they started turning away. Sabi nila, hindi na natin matake ito. Kaya isa-isa silang umalis. Ang natira na lang, you know ha? Ayon sa Bible estimates, there were 5,000 people.
Nung sinabi ni Jesus yung sa isang nag-alisan, nag-exit isa-isa. At pagkatapos, brothers and sisters, ang natira 12. Sabi ng ating Panginoon, kayong 12, aalis din ba kayo? Si Peter ang sumagot, Saint Peter. Hindi yung memorial plan. Si Saint Peter na apostle ang sumagot. No, ha? At ang sabi, Lord, saan naman kami pupunta? Ganda na sagot ni Peter dito, brothers and sisters. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe that you are the Messiah and are convinced that you are the Holy One of God. Ganda, brothers and sisters. Yan ang gustong marinig ni Lord eh. To whom shall we go? You have the words of eternal life. Kaya niyo bang sabihin yun, mga kapatid? Wala na kayong pwedeng puntahan kundi si Lord. So kita niyo ha, pahirap ng pahirap yung sinasabi ni Lord, hanggang sa bandang huli, wala na, sumandal na yung mga tao, hindi na sila makamove. Hindi ko na matake ito. Pero ilang beses nating sinasabi sa buhay natin yan, hindi ko na ito matake. Di ba? At napakaganda ng halimbawang binigay ni Lord sa second reading. Ang second reading natin tungkol sa mag-asawa. Sino ang mga mag-asawa rito? Mga couples dito ha? Tingnan niyo yung asawa ninyo. Kaya niyo pa ba yung mga yan? Natitake pa ba ninyo yung mga yan? Ha? Father, hindi ko na kayang lulukin ang mister ko, ang misis ko. Natural, malaki yan. Paano man malulunukin yan? But the second reading tells us, brothers and sisters, that one of the most common situations in life ay yung mag-asawa. Dahil kami nagka-counseling kami. Alam namin, Father, hindi ko na matake yung asawa ko. Hindi ko na matake si ganyan. Hindi ko na kaya, Father. Give up na ako. Maraming ganyan. Bakit? Sapagkat nung una, maganda. Sabi nung bagong kasal, di ba? Sabi ni Mrs. Father, nung bagong kasal kami. Sabi niyang mister ko, pinangako lahat, ibibigay ko sa iyo ang araw at bituin. Ngayon, Father, after 5 years, araw-araw nakakakita ako ng bituin. Alam na ninyo. Di ba? Kasi nung nagsimula, masaya, maganda. Nung bagong kasal, anong kanta? Papuri sa Diyos. Siyempre, bagong kasal Nung nagsasama na, Panginoon, maawa ka. Ganyan. At nung hindi na makatagal sa isa't isa, kunin mo, O Diyos. Pinakukuha na no? Nag-iiba Di ba? Yung iba hindi maintindihan. Talagang, minsan may batang lumapit sa daddy niya, Daddy, totoo ba yung kasabihan na, first love never dies? Sabi nung daddy, totoo yan anak, first love never dies. Kita mo yung mami mo. Yan ang first love ko. Kaya hindi ko maintindihan, di mamatay-matay yan sabi niya kami. Hindi ba, brothers and sisters, no? So, pag nagsisimula, maganda, maayos, pero dumadating doon sa punto na hindi mo na kaya, hindi mo na matake. Tulad ng lalaki, Father, 10 years ago, 5 years ago, saya sa bahay. Pag uwi ko galing sa trabaho, masaya. Eto mga anak ko, Daddy, ang saya-saya ng disposition, Father. Pati yung aso ko, may dala-dala yung tsinelas ko, papalit. Dala-dala ng misis ko yung tsinelas ko, papalit. Nung araw kasi, mga misis, diba? Ginagawa pa ba ngayon yan, Sister Del? Yung dala-dala mo yung tsinelas ni Mister, papalitan yung kanyang sapatos, wala nang ganun di ba? Pero ang tatandaan ko, yung nanay ko, ganun Dala-dala yung tsinelas ng tatay ko, tatanggal. Siya mismo kasi tatay ko, pagod na pagod, nakaganon. Tinatanggalan ng sapatos. Nakagasmas yung nanay ko habang tinatanggal yung sapatos. Factory worker yung tatay ko. Doon sa Puyat Steel nung araw. Pero ngayon, wala nang gumagawa. Pinapalitan ng, pinalalagyan ng sa likod, ganyan, Wala na yung mga misis ngayon, di ba? Okay, ganon. Tuwan-tuwa siya. Pagdating niya, ito na yung misis niya, dala-dala tsinelas. Lahat masaya, nagsisigawan sa bahay, mga batang maliliit, ganyan, Nagsi-cheer sila. Pati yung aso,
Si Brownie, tahol ng tahol, tahol ng tahol. Pero Father, after 5 years, iba na. Pagdating ko sa bahay, si Brownie na ang may dala ng aking tsinelas. At si Mrs. na ang tahol ng tahol ng tahol ng tahol. May mga pagbabago, brothers and sisters. And sometimes, sa pagbabagong yan, dumadating sila dun sa edge na tinatawag, dun sa hangganan, at anong mangyayari? This is hard to take, hindi ko na kaya ito. Kaya anong pinakamaganda? Anong ginawa ng mga alagad? Umalis. Humiwalay kay Kristo. Humiwalay sa Panginoon sapagkat hindi nila kaya. Ang sinasabi ni Jesus, hindi na matake. Ganon din, sa pag-asawa, pag hindi mo na matake, the easiest way out, ang pinakamabilis na paraan para masolve ito, hiwalay. Mrs., sabi mo kay Mister ngayon nakatabi mo, huwag mo akong hihiwalayan. Ha? Sabi mo, huwag mo akong hihiwalayan. Kundi pag-hiwalayin ko yung katawan mo. Divorce is an easy way out. Yan ang nakasanayan ng tao Yung madali. Pinakamadali ang divorce Di ba? Di maghiwalay. Kung hindi mo na kaya, di maghiwalay. Nasaan ang pagmamahal na ipinangako ninyo nung araw? Di ba? Papalit-palitan pa kayo ng I do. Ha? Pagkatapos naggaganyanan pa kayo ng iinom-inom kayong hirap na hirap kayong uminom na ganyan. Paliliparin mo pa yung kalapating nakadrugs yata. No, ha? Ayaw lumipad. Nasaan? Ano nangyari doon? Nagsusubuan pa kayo ng cake na ganyan? Saan? Ano nangyari doon? Pero higit sa lahat, nung kinasal kayo, nandiyan ang Diyos. What happened to faith? What happened to love? What happened to hope? Divorce. Easy way out. Alam niyo, brothers and sisters, nag-survey kami sa mga bata, estudyante, grade 6, first year, high school. Tinanong namin, anong pipiliin nyo? Makita nyo nag-aaway ang inyong mga magulang araw-araw? O maghiwalay na lang sila? Hulaan niyo kung anong pinakamaraming sagot ng mga bata. Ha? Alam niyo sagot ng mga bata? Magugulat kayo. Okay na ho sa aming makitang nag-aaway sila kesa maghiwalay sila. Majority. Yan, tinanong namin yung isang bata, bakit mo naman nasabi yun? Hindi ho naman sila nag-aaway araw-araw natutulog din ho. Papahinga rin naman daw. Pero pag naghiwalay po sila, ito sabi ng mga bata, pero pag naghiwalay po sila, paano na kami? See? Sa mag-asawa, madali maghiwalay. Easy way out. Divorce. Separation. But not for the children. Ang daming ganun, brothers and sisters, yung madali. Di ba? Yung madali ang ina-assume. Bakit? Hindi mabago yung kanyang orientasyon. Ha? Na hindi ma-stop yung relasyon ng babae-babae, lalaki-lalaki. Di pagbigyan na. Easy way out. Okay, sa magbago sila, ayusin yung kanilang buhay. Ha? At hanggat maaari, i-pray na tumuwid na yung buhay nila, maging straight sila. Easy way out. Di maggawa na lang tayo ng batas na pwedeng ipakasal ang babae-babae, lalaki-lalaki. Ang tawag doon, same-sex marriage. Easy way out. Hirap mag-control ang mga kabataan sa pakikipag-sex. Hirap mag-control ang mga bata sa mga ganitong ganyan. Hirap mag-control ang asawa sa ganyan, etc., etc. Wala nang control. Condom. Contraceptives. Easy way out. Pagka ganun, brothers and sisters, nasaan na yung sinabi ni Saint Peter, Lord, to whom shall we go? Pag ikaw ay nakasandal ng ganyan at wala ka nang pupuntahan, the only way is to believe in God's Word. Diba? Sila Saint Peter, ganun din 5,000 ang tao noon. Nag-alisan isa-isa. Hindi nila makaya yung sinasabi ni Lord. Ilan lang natira? Ilan yung umalis? 5,000. 12 lang ang natira
So, bali 400, ha? Ay, 4,000, ano? Hina sa mathematics itong mga matatandang ito. May mga bata-bata ba rito? Ha? 4,000? 888. Tanga, di ba? Yun ang umalis. Kung ikaw si Peter at kayo 12, nag-aalisan yung 4,000, sasabihin mo, sumama na tayo. Hindi ba? Pero they stayed. They stayed, 12 of them, and they said, Lord, to whom shall we go? Yung mag-asawang hindi malaman, hindi na matake ang bawat isa, itong sabihin nyo, Lord, kanino ako pupunta? Ayokong hiwalayan ang asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. I have faith in you. Magbabago yung hayop na yan. Hindi ba? Sasabihin mo, ha? Magbabago yung hinayupak na yan. Ha? Parang gano'n. Isang araw, nagulat ka, nagbago nga. So, let us not go to the easy way out, brothers and sisters. Ano sabi ng Panginoon? Ha? He who enters through the narrow gate. Diba? Pag ang dinaanan mo, yung daang malawak na ganyan, it is the road that leads to perdition. But if you use the narrow gate, then you will enter the kingdom of God. Bakit gusto ng Diyos na dumating tayo dun sa mahirap? Bakit gusto ng Diyos na sasabihin mong, I cannot take it anymore? Dahil hindi aandar ang pananampalataya. Aintindihan nyo? Hindi aandar ang pananampalataya kung puro sarap, puro maganda ang daan na dinadaanan mo. Hindi aandar ang faith. Pero kung ganong hirap ka na andong dumating ka sa sukdulan, I cannot take it anymore, then faith will work. Faith will work. Nasagad yung 12 alagad. Ano sabi ni Peter? Pinaandar niya hindi yung utak niya. Paano iintindihin yung kakainin yung katawan at iinumin yung dugo? Ang pinaandar ni Peter, yung kanyang faith. Hindi yung, oy, sama kami sa inyo. Hindi kami pwede maniwala rito. Hindi ganon. So, paandarin ang faith. Misa, meron isang lalaki na mamaybay doon sa bundok. Biglang nadulas, mahuhulog siya sa bangin, mamamatay. Nakahawak siya doon sa isang halamang nakausling ganon. And he was hanging on to his dear life. Bigla sumigaw, wala bang tao dyan? Mihingi ng tulong. Bigla may sumagot, laki ng boses. Nandito ako. Oh, sino ka? Tulungan mo ako, mahulog ako dito. Ako ang Panginoong Diyos. Uy, ikaw pala ang Diyos eh. Sige na, tulungan mo, babaksak na ako dito. Nananampalataya ka ba sa akin? Uy, sige na, niniwala na. Basta tulungan mo ako. Ganyan. Kung naniniwala ka, bumitiw ka. Akong bahala sa'yo. Nag-isip siya. Sabi niya, wala na ba ibang tao dyan? Sabi niya, naghahanap ng iba. Darating ang panahon, brothers and sisters, there is no choice except God and your faith. Stage 1 ng cancer, kayang-kaya na St. Luke's yan. Stage 2 ng cancer, kayang-kaya yan doon sa Stage 3, pupunta ako sa Texas. At doon ako magpapagamot, kayang-kaya ng Texas yan. Stage 4. Merong gamot doon sa alternative medicine sa China, ganyan-ganyan, doon sa West Philippines Sea. Mga ganyan, di ba? No? Maraming pwedeng puntahan. Stage 5, sorry, wala na kami magagawa. It's just between you and God. Ba? Di mo pwedeng sabihin, I cannot take it anymore. Doon aandar ang pananampalataya. Kanya pagka kayo napasandal na at wala na kayong puntahan, meron pa. God will lift you up if you have faith in Him. If you can say with boldness at sasabihin mong, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.